بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yung paksa natin mga kapatid ay medyo malawak ng konti, kaya pipilitin natin na i-shortcut natin. Dahil kapag pinag-usapan natin ang pinaka-pundasyon ng ating paniniwala, ay mag-umpisa yung sa 6 na haligi ng pananampalataya. Subalit, kung titingnan natin, pag-aralan natin ang 6 na haligi ng pananampalataya, mga kapatid, na mag-umpisa sa paniwala sa kaisaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga aklat, sa mga propeta, sa kabilang buhay, at sa itinakda ng Allah, mabuti man o masama. Itong mga bagay na ito, kung titingnan natin saan dito ang magkasama na palaging magkasama na hindi nagkakahiwalay, ay yung una at saka pang-5. Paniniwala sa kaisa ng Allah at paniniwala sa kabilang buhay. Itong dalawa na ito ay magkasama palagi. Namabasa natin sa banal na Quran na halos kapag pinag-uusapan, ang paniwala sa kaisa ng Allah ay susunod kaagad ng paniwala sa kabilang buhay. Kaya dito tayo pupukus sa bagay na ito, lalo-lalo na dun sa tinatawag na paniwala sa kabilang buhay, mga kapatid, dahil yun ang palaging nakakaligtaan ng karamihan. Kahit na ang mga kapatid natin, ang mga Muslim, ay makikita sa kilos, sa gawa, sa salita, sa pananaw, sa paniniwala, sa mga kapaliwanagan na medyo malaki ang pagkukulang dito sa bagay na ito. Kaya ang paniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala na bukod tangi, na nag-isa, kung paniniwala lang sa Kanya, ay hindi sapat. Hindi sapat para ang tao ay masabing tunay na mananampalataya. Dahil kung babalikan natin ng konti ang history, mga kapatid, yung mga taga-Makkah ay naniniwala sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Si Iblis mismo ay naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero mu'min ba siya? Hindi. Kaya kung pipiliin natin dun sa 6 na haligi ng pananampalataya ang sanang karugtong kaagad ng paniwala sa kaisa ng Allah, walang iba kundi paniwala sa kabilang buhay. Dahil kapag ang isang tao, isang mananampalataya, naniniwala ng Allah ay siya ang dapat na sambahin at alam niya, sabihin, naintindihan niya, at alam din niya, sabihin, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay higit na nakakaalam at walang maaaring may lihim sa Kanya. At kinukwenta niya ang anuman ng kilos, salita, galaw, anuman ng meron, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, na ginagawa ng isang mananampalataya, tiyak, itong tao na ganito ang kanyang paniniwala ay hinding-hinding lalabag sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi ng Allah, Allahu ladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat. Ang Allah na kung saan siya ang lumikha ng 7 kalangitan, wa min al-ardi mithlahun, ganun din ang kalupaan na katulad din noon. Yatanazzalu al-amru bainahun, na kung saan ang kanyang pag-aatas ay bumababa sa pagitan ng dalawa. Lita'lamu, anong dahilan? Lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir.
wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Upang matiyak ninyo, mabatid ninyo na ang Allah ay higit na makapangyarihan sa lahat ng bagay at siya ay saklaw ng kanyang kaalaman ang lahat ng bagay. Sabihin, dalawa ang katangian na mayroon doon. Siya ay makapangyarihan at alam niya ang lahat, walang may lihim sa kanya. Kaya kung titingnan natin yung aya na ito sa Surah At-Talaq, mga kapatid, ay makikita natin na ang unang-unang dahilan kung bakit nilikha ng Allah ang 7 kalangitan at ang kalupaan, na kung saan sa pagitan nito bumababa ang mga pag-aatas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang unang-unang dahilan ay upang malaman natin na siya ang higit, na wala nang higit pa sa kanya, na makapangyarihan at ang kanyang kaalaman ay walang limitasyon. Walang limitasyon dahil lahat ay walang maaaring may lihim sa kanya. Kaya pinili ng Allah dito sa ayat ito ang dalawang mahalaga sa kanyang pangalan o kanyang katangian, na kung saan itong dalawang bagay na ito saklaw niya tayo. Yung kaalaman niya ay sakop niya tayo, ang kanyang kapangyarihan ay sakop niya tayo, na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kapag ginusto niya o gusto niya sa atin na maintindihan natin ang dalawang bagay na ito, na yun ang unang-unang dahilan. Para baga sinabi sa atin Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, na kaya nilikha ang mga bagay nito para kilalanin natin siya, na siya makapangyarihan, siya ang higit na nakakaalam ng lahat. Kaya kung sakali lang, halimbawa mga kapatid, sa isang tao, sino mang tao, ay mayroong kapwa ng tao na hindi na magugustuhan, o ibig sabihin kinamumuhian niya. Subalit itong kinamumuhian niya ay mas malakas kaysa kanya, mas makapangyarihan kaysa kanya. Lalo-lalo na itong tao na ito na mas makapangyarihan kaysa kanya ay talagang saklaw siya, sakop siya, hindi siya pwedeng lumabag doon. Ay tiyak kahit ayaw niya, siya ay susunod at hindi siya lalabag. Lalo-lalo na kung, ano na lang, sa normal na buhay natin, ang tinatawag natin na alagad ng batas ay ang mga pulis. Maaaring ang pulis ay ordinaryong tao, hindi kinikilala, hindi mo gusto, pero mapipilitan kang sumunod. Dahil kapag nahuli ka niya na gumagawa ka ng labag, ay siguradong dadakipin ka niya. Kaya ibig sabihin, maaari siyang gumawa ng anumang problema laban sa iyo kapag hindi ka sumunod. Kaya mapipilitan kang sumunod. Kaya maano pa kaya kung ang iniisip natin na ganun ang mismong Allah subhanahu wa ta'ala, isa kahit sinong tao. Halimbawa na lang, amo mo sa trabaho na nakukontrol ka na dahil siya nagbibigay ng sweldo mo, kumikita ka sa pamagitan niya. Sa tingin mo kaya kaya mo siyang labagin sa harap niya? Siguradong hindi. Siguradong hindi. Bakit nagagawa natin sa harap ng Allah maraming bagay? Dahil yun nga sabi na, lita'alamu, upang matiyak ninyo, malaman ninyo, anna Allah ala kulli shay'in qadir, wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Nang Allah, siya makapangyarihan sa lahat ng bagay at saklaw ng kanyang kaalaman ng lahat ng bagay. Kaya nga, sabi nga ni Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, nung pinapayuan niya ang kanyang sarili, sabi niya, ya nafsu law anna tabiban hadikan haddaraka min aklatin tuhibbuha. Sabi niya, o aking sarili, sa tingin mo kaya, kinakausap ng sarili niya, kung merong magaling na doktor na pinagbawalan kanyang kumain ng anumang pagkain na gusto mo, siguradong hindi mo kakainin. Kasi doktor ang nagsabi na hindi mo pwedeng kainin. Sabihin natin, doktor mo na magaling doktor, sabihin sa'yo, huwag kang kumain ng ito. Kung hindi, lalala yung sakit mo. Susunod ka Allah Akbar. Sa ganong katotohanan, mga kapatid, ibig sabihin ba ay mas makatotohanan ng doktor sa atin o sa sino mang tao kaysa Allah subhanahu wa ta'ala?
Dahil kapag ang nagbabawal ng doktor ay susunod tayo, subalit kapag nagbabawal ang Allah, hindi tayo susunod. Yung bang ibig sabihin nun? Sabi ni Imam Al-Ghazali rahimahullah, kaya sabi niya, napaka-suwail ng ganung tao. Sabihin, ganung ugali ng tao na sinusunod niya ang doktor pero hindi na sinusunod ng Allah. Napaka-suwail at napaka-mangmang. Sabi niya. Bakit? Sabi niya, dahil sa pagiging suwail ng ganung klase ng tao, ay mas kinatatakutan niya ang babala ng doktor kaysa babala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Samantalang ang doktor ay kapwa ng tao na katulad din niya. Kaya ibig sabihin nun, mga kapatid, ibig sabihin nun, sino mang tao na may kakulangan o kulang ang pagkakaintindi sa bagay na ito at siya'y lumalabag, nandun sa kanyang dalawang katangian. Unang-una, kufr, pagiging suwail o paglabag, at saka jahl, kamangmangan. Bakit? Yun na nga, yung katuwiran ni Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Kaya lang, sabi nga ng mga nagpapaliwanag, ang nakapagtataka sa ngayon na, yung sitwasyon natin ngayon, ang nakapagtataka ay sa mundo ng mga Muslim, simula sa Hilaga, Timog, Silangan, Kanluran, ay makikita natin na ang mga Muslim ay nandun ang pag-aaral ng Islam, nandun ang mga khutbah sa Jum'ah, nandun ang mga pagtuturo ng kaalaman sa Islam sa mga eskwelahan. Ibig sabihin, kung titingnan natin ang turo, ay walang pagkukulang ang mga kinaukulan para ibigay sa mga tao ang turo, lalo-lalo na yung mga tinatawag natin ng mga scholar ng Islam. Ibig sabihin, kahit saan. Ngayon, lalo-lalo na ngayon, kahit sa lugar na kung saan ay maraming hindi Muslim, pero marami pa rin talaga mga nagtuturo na para iparating ang mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala. At bukod doon, sabihin, ano yung mga katuruan na alam natin? Ang pagnanakaw ay bawal, ang pagsisinungaling ay bawal, ang pandadaya ay bawal, ang pang-aapi ay bawal. Subalit, makikita natin kahit saan na ang daming mga taong lumalabag. Ang daming mga taong lumalabag sa mga bawal na ito. Kaya hindi kayo ng dahilan kung bakit hindi nakakamit ng tunay na kapayapaan, tunay na katahimikan ng mga Muslim dahil sa kung kasalanan na ating nagawa. Hindi imposible. Kaya kung sa mga masjid ang pag-uusapan ay sa mga bansa ng mga Muslim, ang daming masjid. Minsan pa kayo mga masjid ay talagang mga magaganda at mamahalin. Baga talagang ginastusan ng malaki. Minsan pa nga, sa nakikita, halimbawa katulad sa amin banda, kahit saan ka masjid, pero wala nagsasal. Astaghfirullah. Bakit? Yun ang malaking problema ng mga tao ngayon. Sabi nga nung isang sheikh, sabi na makikita mo ang Quran sa iba't ibang pamaraan ng pag-print. Maganda, talagang pinaganda, na talagang pag nakikita mo gustong-gusto mong basahin. At ang dami mga libro patungkol sa Islam, ang dami mga tapes, ang dami mga video, ang dami mga pagtuturo. Subalit ang mga tao ay nandun pa rin yung kanilang paglabat. Ang tanong, ano ang problema? Ano ang problema kung bakit kahit saan ay pagtuturo ng Islam, kahit saan ay pinag-usapan ng Islam, at lalo-lalo na sa ngayon, kumbaga lahat ng pamaraan sa media ay mayroon para gamitin, para may pamahagi ang katulong ng Islam. Pag upo mo lang sa harap ng iyong computer, pag binuksan mo ang internet, marami kang matututunan kung gusto mo matuto ng magandang kaalaman. Sabihin, lahat ng paraan ngayon, lahat ng facilities ay mayroon para malaman natin ang dapat natin malaman. Pero ano ang problema?
Ang problema, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagsabi sa atin. Sabi ng Allah, waladina la yu'minuna bil akhirati anis sirati lanakibun. Katunayan, ang mga hindi naniwala sa kabilang buhay ay lumihis sila sa matuwid na landas. Lumihis. Kaya, ano ang ibig sabihin? Ang mga Muslim ba hindi naniwala sa kabilang buhay? Naniniwala. Kaso nga lang, pinaghahandaan ba? Nagiging, kumbaga sa sasakyan, nagiging manubela ba ng isang tao na para i-control niya ang kanyang sarili na dediretso sa matuwid na daan ang paniwala sa kabilang buhay para hindi siya malihis? Yun ang malaking tanong sa ating mga sarili. Kaya sa sino man sa atin na niwala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay dapat na ibig sabihin hindi mawawala sa isip na palagi na darating ang araw na ako'y haharap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, huwag natin alisin sa ating sarili na darating ang araw na tatanungin tayo ng Allah mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Bawat segundo, o kung meron pang mas maliit pa kayo sa segundo, minuto, oras na nakalipas na hindi natin napapakinabangan, itatanong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Sabihin natin, wala ka namang ginawang masama, pero ang ginawa mo ay pinahintulot na makasungalang, wala kang pakinabang. Na pakinabang na makamundo o pakinabang na para sa kabilang buhay. Katulad ng minsan, nainggani tayo, nakaharap tayo sa TV, na kung ano-ano mga palabas na kita natin, ay hindi natin malayan isang oras na pala. Katulad nun, ay bukod dun sa mga napapanood natin, maraming hindi tama o sabihin bawal. Dinasaya na yung oras, nagkakasala pa tayo. Kayo nang sabi nga nung isa sa mga nagpaliwanag, sabi niya dapat na tayo ay naniniwala at ang paniniwala natin na nakaukit sa ating isip na darating ang araw na tayo ay haharap sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ano man ang ginawa natin, kung bakit natin ginawa, kung ano man ang hindi natin ginawa, bakit hindi natin ginawa, ano man ang nagawa natin mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Kaya kapag ang isang mananampalataya na ito'y palagi nakaprogram sa utak niya na siya itatanungin at tatanungin, darating ang araw siya ay mananagot. At darating ang araw siya ay huhukuman. At darating ang araw kung ano man ang pagkakamali siya ay mananagot at parurusahan, siguradong tiyak na didiretso siya. Hindi naman natin siya sabing 100% dahil tao lang tayo, pero yun nga, sabi nga nung sa surat Al-Mu'minun, sabi ng Allah, ayah 74, wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati anis sirati lanakibun. Katunayan, ang mga hindi niwala sa kabilang buhay, sila ay lumihis sa matuwid na landas. Kaya, siyempre, tinutukoy dito, mga kapatid, yung mga walang pananampalataya. Pero titingnan natin ang sitwasyon. Merong isang ayah dito sa Suratul Mu'minun pa rin, Suratul Mu'minun, sabi ng Allah, ayaidukum, paniniwala ito ng mga mananampalataya, ganito walang pananampalataya, ganito kanilang sinasabi. Ayaidukum annakum idha mittum wa kuntum turaban wa idhaman annakum mukhrajun. Ito ay sinasabi ng mga walang pananampalataya. Sabi nila, ipinapangako ba niya, sabi ng tinutukoy na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa inyo na kapag kayo'y namatay, pagkatapos maging alikabok at ang inyong mga buto ay durug-durug na, ay bubuhayin pa kayo magulit? Hayhata lima tu'adun. Malayo at malayo ang mga ipinangako sa inyo. In hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uthin. Kundi ang tunay na buhay, ang buhay lamang natin dito sa daigdig, tayo ay mamamatay at tayo ay nabuhay at hindi na tayo bubuhayin maguli pagkatapos ng kamatayan. Yun ang sinasabi ng mga walang pananampalataya ayon sa Suratul Mu'minun. Kaya ito tinatawag na aqidatu ahlil kufr, paniniwala ng mga walang pananampalataya. Sinabi man nila ng direct o hindi, pero yun ang totoo na kanilang paniniwala.
Ibig sabihin, para sa kanila, lahat ng kailangan nila o lahat ng bagay ay dito lang. Wala nang higit pa dito sa makamundong buhay. Yun ang paniniwala ng mga walang pananampalataya. Ibig sabihin, ang kanilang paniniwala, actually, ito na, napupuna ko rin mga kapatid, pinapanood ko yung mga palabas ng mga iba't ibang sekta ng Kristyanismo, talagang hindi pinag-usapan ng kabilang buhay. Hindi kasama sa usapan. Kung meron man, pahapyaw lang. Sinubukan ko na rin magtanong ng, sabi ko sa kanila, dahil sa pinag-usapan yung tagumpay. Yung tagumpay ba na nakikita ko, ang pinag-usapan nyo ay lahat tagumpay sa makamundong buhay. Paano yung pinaghandaan ng kabilang buhay? Ay wala silang sagot. Bakit? Wala naman silang isasagot eh. Dahil wala naman silang katuruan na gano'n. Dahil hindi yung pinag-usapan sa kanila. Kaya, ang kanilang paniniwala, ang tagumpay dito, ang sino mang mayaman, siya ang masaya. Sino man ang mahirap, siya ang maghihirap. Siya ang walang kasiyahan. Ibig sabihin, yung malakas ay gagawin niya kung kaya niya. Yung mahina, kawawa, dahil wala siyang karapatan. At sa tingin niyo kaya, sa mga ganitong paniniwala, ganito ba ang paniniwala ng mga Muslim? Siyempre hindi. Hindi ganito ang ating paniniwala. Subalit, kapag tingin natin ng mga gawain, ng general na gawain ng mga pangkalahatan na gawain ng mga Muslim, ay matutunghayan natin, makikita natin na maraming ganito. Ha? Ibig sabihin, para bagang ang buhay ay dito lang. Kapag may nagkaroon ng anumang problema, ay halos mamamatay na at gagawin niyang lahat para sa solusyon sa kanyang problema, subalit nakalimutan niya ang dua lang niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, napakalaking bagay. Ito madalas ko itong sinasabi mga kapatid sa mga kapatid natin na hindi naman maiwasan na lahat tayo may problema eh. Sinasabi ko madalas sa mga kapatid natin, kapag nagkaroon ka ng problema, huwag ka mag-isip ng kahit sino. Isipin mo kagad ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil siya ang higit, na siya ang nagdidesisyon, hindi kung sino mang tao. Kung gagamit man siya ng tao para matulungan ka, siya ang gumamit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang naging problema natin, ano man ang problema? Ano ba kung problema ko ay sabihin natin nakabangga ako, sino kayang malakas sumurun, no? Para matulungan ako kasi nakabangga ako eh. Allahu Akbar. Hindi eh. Unang-una, kung ano man ang pangyari na hindi ka nais-nais nangyari sa'yo, tanggapin mo kaagad dahil yun ang nakatakda. Pagkatapos nun, manalangin ka sa Allah subhanahu wa ta'ala na sana ay bigyan ka niya ng kapanatagan sa iyong puso na masolve yung problema. Kaya ang nakikita natin mga kapatid sa sitwasyon ng karamihan ay mga kapatid natin ng mga Muslim, ano man ang lahi, ang pinakamahalaga, pera. Ang pinag-usapan, magkano ang sweldo. Ang pinag-usapan, kailan ang bonus. Ha? Astaghfirullah. Pinag-usapan, actually, hindi ko tinutuloy ang mga Pilipino ha. Kasi siyempre, sa dami ng aking kakilala rin. Minsan, makikita mo mga religious, pinag-usapan, na-promote ka na? Astaghfirullah. Siyempre pag na-promote, siyempre kung tatawa sa gobyerno, dagdag sweldo. Astaghfirullah natin. Kaya kung titingnan natin ang sitwasyon, titingnan natin ang sitwasyon, ibig sabihin nun, may problema. May problema. Halimbawa na lang sa mga itong opisina ng dawa. Sabi nga ng isang kapatid natin na dating magpapari na taga General Santos na propagator ng Jizan, sabi niya problema ng lahat ng center ay may paligsahan, naguunahan, nag-aagawan. Sabi ko kay kapatid na Abdurrahim, sabi ko ang totoo bro, bakit ganon? Dahil yun ang bunga ng kamangmangan. Totoo, aaminin natin. Maring tayo na mga Pilipino na involved sa lahat ng Islamic Center ay pinipilit natin na hindi tayo mapasabay
hindi tayo ma-involve sa mga ganon. Pero ganon ang nangyari. Ano yung sabihin nun? Dahil nga sa makamundo eh. Kamangmangan. Kasi kung inisip natin, lillah, fillah, alallah lahat, hindi mo isipin kung saan ka nang galing ng Islamic Center. Katulad nga nung kanina isang kapatid na punta sa malayo, na punta sa Rabig, ay sabi niya, nagsyahada ako bro sa Musripa. Ngayon nalipat ako sa inyo kasi mas malapit ako dito. Wala bang problema sa akin certificate? Sabi ko, bro, hindi mo problema, yung problema namin yun. Bakit? Wala naman kasi problema sa mga Islamic Center eh. Sasabihin mo lang sa Islamic Center na, okay, si kapatid na ganito, dito na umatay sa amin, kung nandiyan yung certificate niya, kung pwede na siyang ibigay sa kanya, ibigay na. Kasi akala kasi ng mga kapatid, iba't ibang Islamic Center, sabi namin, tayo mga Pinoy, pinipilit natin na mawala yung ganong mga pagitan ng mga Islamic Center na ano. Kaya, katulad nun mga kapatid, ano ang dahilan kung bakit ganun pag-uunahan, ganito? Makamundo eh. Makamundo ang dahilan. Na bunga ng, masakit man sabihin, bunga ng kamangmangan. Totoo yun. Bunga ng kamangmangan yun. Kaya yun ang problema na siguro nararamdaman ninyo sa iba't ibang Islamic Center, sa Jeddah na lang. Kaya ibig sabihin, yun ang problema. Kung ito ang inisip natin, ay kabilang buhay, kung paano natin paghandaan, matutuwa pa tayo kung ang isang kapatid ay nagtagumpay sa kanyang gawain sa Islam. Isang Islamic Center ay marami nag-Muslim. Matutuwa pa tayo. Matutuwa pa tayo sa isang Islamic Center na kapag-hais ng 1,500 na bagong Muslim. Matutuwa tayo. Hindi natin sabihin, ay, si ganon, bakit? Astaghfirullah. Ganun ang mga naging problema natin. Kaya, para pag yung mga ganun sitwasyon mga kapatid, ay hindi man 100% na tumutugma yung versikulo na banggit natin sa Suratul Mu'minun na sinabi ng mga walang panampalataya, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uthin. Itong buhay na ito lamang ang buhay. Namamatay tayo ng buhay pagkatapos wala nang pagkabuhay maguli pagkatapos nito. Kaya sa isang mananampalataya na wala siya nakikita muli makamundo, ibig sabihin, hindi siya makapagsakripisyo dahil inisip niya yung kapakanan na niya sa makamundong buhay, ay ibig sabihin nun, sa lumilitaw doon, ibig sabihin, mas matindi sa kanya yung makamundong bagay. Kaya, hinihiling natin palagi mga kapatid, na katulad ng panalangin ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. O Allah, huwag mong gawin na makamundo na ito ang palagi namin iniisip. Huwag mong gawin na makamundo na hanggang doon lang ang aming kaalaman. Pagkatapos noon, wala na. Kaya, yung mga ganong klase ng tao na inisip na puros makamundo, walang katahimikan. Walang katahimikan. Hindi siya matatahimik. Kasi sinabi nga ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, sabi niya, sa kaputulong hadith, sabi niya, man kanatid dunya hammu. Sino mang tao na puros makamundo lang ang kanyang iniisip, farraqallahu shamla. Gawin ng Allah na miserable ang kanyang buhay. Wa ja'ala faqrahu bayna yadayhi. Gawin ng Allah na palagi na lang siyang nangangailangan. Wala nang katapusan ng pangangailangan. Palagi problema. Walam ta'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lah. Subalit wala siyang makakamta na makamundo kundi kung ano lang ang nakatagda para sa kanya. Ibig sabihin, kahit gaano man ang kanyang ginawa para magsikap, maghirap, para makamta niya ang gusto niya, hindi pa rin madadagdagan yung nakatagda para sa kanya. Wala mangyari. Ano ang pinapahirapan niya? Sarili niya. Subalit, sa kabila mga kapatid, sabi ng propeta, وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمُّ. Sino naman sabi na ang tao palagi na iniisip ang kabilang buhay. Palagi na iniisip paano yung paghandaan ng kabila. Konti problema, okay lang. Ang mahalaga ay nintindihan na Allah subhanahu wa ta'ala, ang mahalaga ay buhay pa rin ako. Jama Allahu shamla. Gawin ng Allah na matiwasay ang kanyang buhay. Sino yung palagi na iniisip ang kabila? Gagawin ng Allah na matiwasay ang kanyang buhay. وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ. Gawin niya ang pagiging kontento sa kanyang puso. Palagi siyang kontento. Yung contentment ay palagi na sa kanyang puso. Hindi siya naghanap ng sobra. Palagi siyang kontento. وَجَاءَتْهُ الدُّنْيَا
wa hiya raghibah. At darating ang makamundo na para sa kanya, kahit ayaw sa kanya ng makamundo. Kahit ayaw na makamundo sa kanya, darating pa rin. Kasi para sa kanya, nakatakda na yun. Hindi na pwede baguhin. Kaya mga kapatid, ang punto dito ay yung gawa. Sabihin, yung ginagawa natin ay nagmumula doon sa ating tamang pananaw, tamang paniniwala, hindi doon sa ating sinasabi. Kasi maraming sinasabi na hindi nagagawa. Kaya dapat yung paniniwala natin ay tama, yung pananaw natin ay tama, yung paninindigan natin ay tama. Ibig sabihin, walang halaga ang anumang salita kung hindi nakikita sa gawa. Lalo sa panahon natin ngayon mga kapatid, na kung saan ang mga tao ay madali makapagbitaw ng mga salita na hindi naman nangyari o hindi naman nagagawa. Ibig sabihin mga tao na magbitaw napakagandang salita pero ang nasa puso niya ay iba. Merong gano'n. Ibig sabihin, pinapakita niya ang panlabas niya na nakangiti, yung pala ay sa loob niya ay puot, galit. Kaya ito ang problema mga kapatid. Kaya ano ang sagot ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin? At kasama yung mga siyempre yung mga walang pananampalataya. Sabi ng Allah, ayahsabul insanu ayutraka suda. Iniisip pa ng tao napabayaan siya na ganun-ganun lang. Pabayaan siya na wala siyang halaga. Halimbawa na lang, sabihin natin merong ginawa, itinayo na napakagandang university, napakaganda, ginastusan ng napakalaki, kumpleto ng lahat ng facilities, lahat ng gustong matutunan ay nandoon. Lahat, mula sa edukasyon, sa engineering, sa medicine, sa science, lahat ay nandoon. Napakagandang university na itinayo. Sa tingin nyo kaya, pwede bang makakuha ng, sabihin, matatawag na engineer na nakatapos doon na walang diploma? Walang katibayan? At walang examination? Siguradong hindi. Yung sabihin, hindi ka pwedeng matawag na engineer na galing doon sa malaking university na yon na hindi ka kumuha ng exam. Yun ang ating logic na alam natin na gano'n. Hindi ka pwedeng bigyan ng katangian na wala sa'yo. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng bigyan ng diploma na nakapasa ka na hindi ka nag-exam. Kaya gano'n din mga kapatid sa mundong ito. Hindi mo makakamta ng susi ng paraiso nang walang examination. Kasi kailangan natin susi mga kapatid. Hindi natin makukuha yung susi na yon kung walang examination. Kaya maraming examination. Maraming mga bagay na kung saan kailangan nakahanda tayo dahil yung susubukin tayo. Karugtong nung ayah, sabi ng Allah, alam niya kung nutfatan min maniyum na. Itong tayo bilang tao na nilikha ng Allah, hindi ba nagmula tayo sa isang similya na lumabas sa isang lalaki na pinagsama sa similya ng babae at naging tao? Ibig sabihin, ano ang dapat natin pagmamalaki? Mula sa itinatago na kabahagi ng katawan, pumasok sa itinatagong kabahagi ng katawan, pagkatapos ng nabuo, lumabas din mula nun sa ikinahihiyan na bahagi ng katawan. Pagkatapos magmamalaki tayo. Kaya sabi ng Allah, alam niyo kung nutfatan min maniyum na. Di ba siya na napakatapang, napakalakas, napakatapang gumawa ng kasalanan sa harap ng Allah? Di ba siya galing na siya sa similya ng lalaki na sinama sa similya ng babae? Allahu Akbar. Kaya ثم كان علقة فخلق فسوى. Pagkatapos siya ay naging namumuong laman at mula doon na nag-umpisa ang paglikha sa kanya na matuwid, so yun, kumpleto. فَجَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ. At nagmula doon sa similyang pinagsama na yon na naging dugo, naging laman, nagiging buto at nadamitan ng laman yung buto na yon, ay lumikha ang Allah ng dalawang pares, babae o lalaki. Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta. Hindi ba
siya na lumikha sa ganung simpleng paraan ay kaya rin niyang buhayin tayo maguli. Siyempre kaya niya. Kaya ibig sabihin mga kapatid, ang naging problema natin, kailangan natin nakahanda sa examination. Kasi maraming examination. Maraming examination. Kaya kailangan nakahanda tayo palagi na titiyakin natin sa ating sarili na tayo ay makakapasa. Kaya yung paniniwala natin, itong pinag-usapan natin na akida natin mga kapatid, ang banal na Quran. Ibig sabihin, pinaka mabuting aklat sa balat ng lupa na wala nang hihigit na banal na Quran, na kung saan kumpleto. Lahat ng pangailangan natin patungkol sa ating paniniwala, patungkol sa ating batas, patungkol sa alituntunin ng ating buhay, ay kumpleto ang banal na Quran, na kung saan ito ang pinakamahalagang regalo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Pagkatapos natin maging Muslim, ay dirigaluhan tayo ng aklat na ito ang pag-aralan natin, ito ang i-apply natin sa ating sarili, at magmumula rin dito tayo mag-i-exam. Kasi kung walang aklat, saan kukunin na examination? Kaya meron tayong aklat. Kaso nga lang, merong theory at saka merong actual at merong implementation na kailangan kumpleto. Sabihin, hindi lang yung theory. Kasi yun nga, kung ibig sabihin pag theory lang, hanggang salita lang, hanggang sulat lang. Kaya anong sabi ng mga walang pananampalataya na lumabag sa ganito paniniwala mga kapatid? Na gano'n lang kanilang sinasabi, katulad ng banggit natin suratul Mu'minun. Sabi niya, وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. Sabi nila, ng mga walang pananampalataya, ayon sa suratul Isra, kapag kami ay naging buto na lang, at yung buto na yon ay marupok na, kumbaga madudurog na, أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. Pwede pa ba kaming ibalik na panibagong nilikha na katulad ng dati? Ano ang sabi ng Allah? Qul kunu hijaratan aw hadidan. Kung sakaling iniisip nyo na maaari hindi na kayo ibalik dahil yung buto ninyo ay marupok na, sabihin mo sa kanila, maging batumang kayo o bakal. Allah, maging batumang kayo o bakal. O khalqan mimma yakburu fi sudurikum, o ano man ang nilikha ng Allah na higit dun sa inyong paniniwala, sa inyong mga puso. Fasayaqulun, sabihin nila, kung ganon, may yu'iduna, sino babalik sa amin? Qul alladhi fatarakum awwala marra. Sabihin mo sa kanila, ang magbabalik sa inyo sa dati yung gawi, ang lumikha sa inyo noon. Fasayunghiduna ilayka ru'usahum. Tutungo sila, ibababa nila kanilang mga ulo, wa yaqulun matahu. Bakit? Kailan ba? Dahil hindi ka naniniwala. Qul asa ayakuna qariba. Sabihin mo sa kanila, malapit na. Bakit malapit na? Kasi lahat ng mangyari, na tiyak na mangyari, ay malapit. Lahat ng pangyari o lahat ng mangyari na malapit na mangyari, sabihin, sigurado mangyari, ay malapit. Kasi sigurado eh. Kaya kung sa kamatayan na pag-uusapan natin mga kapatid, ay nahatulan na tayo ng kamatayan eh. Nahatulan na tayo. Tapos na eh. Nakatakda na kung kailan. Kaya ano pa ba ang dapat natin na ibig sabihin ipagmamalaki? Wala. Kaya nahatulan ka ng kamatayan, ihanda mo na lang sarili mo sa kamatayan na yun. Sabi nga ng isa sa mga magaling na magpapaliwanag, sabi nila, kafa bil mauti wa'idan. Sapat na ang kamatayan bilang tagapagpayo. Kung isipin mo pala yung kamatayan, sabi nga hindi ako nagkakamali, sabi ng propeta kay Aisha, sabi na akthiru min dhikri hadimil lazzat. Dalasan ninyo ang pag-aalaala sa pangyari na nakakaputol ng inyong sarap ng buhay. Ang ibig na sabihin yung kamatayan. Ibig sabihin, hindi naman natin gusto natin na mawala na yung kasiyahan natin, hindi. Kaso nga lang, gusto natin i-control. Gusto natin i-control
ang bagay na yon. Kasi yung kasiyahan, mga kapatid, hindi doon sa kung naalala mo ang kamatayan. Kasi ang tunay na kasiyahan, mga kapatid, yung nakakasigurado ka na mahal ka ng Allah. Yun ang tunay na kasiyahan. Kahit nagkakasala ang sino man, basta sigurado lang siya na patawarin siya ng Allah, yun ang tunay na kasiyahan. Merong mga mananampalataya na katulad ng kwento, di ko alam kung narinig nyo, na nakahanda siya. Isang babae na nangyari sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, Al-Ghamidiyya, sabihin Ghamidiyya, galing sa pamilya ng Ghamid. Hindi ba kilala yung mga Ghamdi? Yung mga may pagmamalaki na yung babae na yun dahil galing sa kanila. Galing sa bandang Al-Bahab, Al-Jurashi. Dumating sa Propeta dahil nakagawa siya ng pakikiapik. At siya ay may asawa. Sabi na, "Ya Rasulullah, inni kad zanaytu fatahhirni." Sabi niya, "O Rasulullah, nakagawa ko ng pakikiapid kaya linisin mo ako." Ayaw humarap ang propeta, pero pinilit niya na pasagutin ng propeta sa asa. Sabi ng propeta, kung gayon, hindi mo na ngayon. Kailangan yung dinadala mong tao ay ipapanganak mo muna. Di magantay ka pa ng 8 to 9 months o higit pa para manganak. Pagkatapos nun, pagkapanganak, ito yung kwento ng mga tao, mga kapatid, na naintindihan nila yung kahalagaan ng pagmamahal ng Allah. Nakakasala sila kasi tao lang sila eh. Pagkapanganak niya, bumalik sa propeta. Sabi niya, "O Rasulullah, nanganak na ako. Ano, parusahan mo na ako." Sabi ng propeta, "Huwag muna. Kasi, kailangan padidiin mo yung anak mo. Sabi, magantay ka pa ng 2 taon. Sabi ng mga scholar ng Islam, mga kapatid, alam niyo kung anong purpose ng propeta kung bakit ganun? Dahil alam ng alam ng propeta sallallahu alaihi wasallam na itong tao na ito na nagkasala ay pinatawad na ng Allah. Dahil sa kanyang linis ng kalooban, nakahanda siya na gusto niya na humarap siya sa Allah, siya ay malinis. Pero hindi pa rin. Pagkalipas ng 2 taon, 3 taon na halos, bumalik siya sa propeta. Talagang, Allah, yun yung nakahanda na ayaw niyang madungisan ng kanyang sarili. Gusto niya mapatawad siya. Nung nakalipas ng 2 taon sa papadede, bumalik siya na yung kanyang anak may hawak na tinapay. Sabi niya, "O Rasulullah, ito anak ko kumakain ng tinapay. Pwede ko nang iwanan." Kaya anong sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, "Wallahi, laqad tabat tawbatan law wudziat ala ahli al-Madinah lakafathum." Sabi niya, sumusumpa ako sa Allah na itong tao na ito ay nakahingi siya ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala na sa linis ng kanyang kalooban, kahit yung pagtanggap ng Allah sa kanya ipamahagi sa lahat ng mga taga-Madina ay sapat na sa kanila. Kaya yun yung ibig sabihin na halimbawa doon sa mga tao na naintindihan nila yung ibig sabihin ng kung pag nagkasala ka, kailangan humingi ka ng tawad. At yun na nga, pinakita niya yung linis ng kanyang kalooban. Dahil sabi nga, katulad ng sinabi ko mga kapatid, ang purpose ng propeta sa bakit palagi na yung dinidelay, kasi baka sakaling hindi na bumalik, ay pinatawad na ng Allah dahil sa kanyang linis ng kalooban eh. Pero hindi pa rin. Pinatunayan niya na siya ay talagang ayaw niya na linisan niya ang daigdig na ito, na merong kahit konti na dungis sa kanyang pagkatao. Allah. Kaya napakalinis ng kanyang kalooban. Kaya ibig sabihin nun, yung kwento ni mga kapatid, yun lang ang bukod tanging pangyari sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na babaeng binato hanggat namatay ay si Al-Ghamidiyya. Yun lang, hindi walang anumang nangyari na ibig sabihin ganun pangyari, kundi yung kwento lang ni Ghamidiyya na yun. Sa panahon ng propeta, na 10 taon siya sa Madina, ay doon, ganun yun lang ang pangyari niya. Kaya, ganun kailangan natin mga kapatid na pag-iintindi. Pag-iintindi ni Ghamidiyya, pag-iintindi ng sino mang mga mananampalataya na talagang gusto nila. Kasi hindi naman ibig sabihin ng mga kapatid, hindi tayo magkakasala.
Kasi, tao lang tayo. Tao lang tayo. Kaya lang, kapag ang isang tao na nagkasala, ay kagad, magbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ayaw na siya ay mamatay na may kasalanan. Kaya ganun ang pananaw ni Gandhi na hindi niyang niligtas ang kanyang sarili doon sa parusa dito para makatiyak lang siya na sa kabilang buhay wala siyang parusa. Wow. Kaya ang kamatayan, mga kapatid, ay nangyari ito nang maring walang alarma. Hindi natin alam. Maring walang alarma ay nangyari sa atin kung hindi tayo nakahanda. Problema. Kaya ano ang sinasabi natin palagi kapag tayo katulad ng isa sa mga panalangin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam pagkagising niya, alhamdulillah alladhi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li lidhikri. Papuri sa Allah subhanahu wa ta'ala na ibinalik na sa akin ang aking kaluluwa at ginawa niyang malakas ang aking katawan o malusog ang aking katawan at binigyan ako ng pahintulot na mapuri ko siya. Kasi binalik sa atin ang ating buhay sa tuwing umaga o sa anumang mga panalangin na katulad ng alhamdulillah ni amatani ba'da ma ahyani wa jalani minal muslimin. Alhamdulillah, papuri sa Allah subhanahu wa ta'ala na ahyani ba'da ma amatani, binuhay niya ako pagkatapos ng kamatayan dahil ang pagtulog, mga kapatid, ay maliit na kamatayan. Kaya yun ang kailangan natin, mga kapatid, yung tamang pananaw sa kabilang buhay na yun ang bunga ng tunay na pagkakilala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nga lang sa Quran, awala yadkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a. Hindi ba niya naalala na siya bilang isang tao na nung nilikha namin siya ay nagmula siya sa wala? Ibig sabihin, lahat tayo nagmula tayo sa wala. Pagkatapos nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ganung makapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa pagkabuhay natin, mga kapatid, sabi ng Allah, wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatih. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpadala ng hangin mula sa kanya na nandun ang kanyang awa hatta idha aqallat sahaban thiqalan, hanggat kapag nailipat sa pamamagitan ng ulap na makapal na ulap ang tubig sa ibang lugar na kung saan itong kalupaan doon ay tuyo, tigang, fa'alzalna bihil ma, at binababa namin doon ang tubig, fa'akhrajna bihi min kulli thamarat, at pinapatubo namin ang lahat ng mga halamanan, mga bunga. Kadhalika nukhrijul mauta, ganun din namin bubuhayin ang mga namatay. Kung paano nagsisilitawan ng mga halamanan sa diserto, ay ganun din namin, sabi ng Allah, bubuhayin ng mga namatay, la'allakum tadhakkarun, upang kayo ay makaalala. Kaya yun ang pinakapunto natin dito, mga kapatid. Ang pinakamahalaga dito sa paksa natin, yung pagkaduktong dalawa na yun, na palagi natin narinig sa banal na Quran, alladhina amanu billahi wal yawmil akhir. Palagi magkarugtong yung dalawa, paniwala sa Allah at paniwala sa kabilang buhay, dahil yun ang kukontrol sa ating buhay. At yun ang pinakamahalagang pananampalataya na mayroon tayo, yung paniwala sa kabilang buhay. Kaya nga, actually, meron akong narinig na kwento, kung hindi ako nagkakamali, ito yung nangyari sa California. Hindi California, New York. California ate, kung hindi ako nagkakamali. Na isang gabi, namatay, nawalang kurente. Alam niyo kung ilan ang kasong pagnakaw? More than 200,000 sa isang gabi. Bakit? Kasi wala silang takot sa kabila. Ngayon naman kahit paano may pagmamalaki natin, halimbawa kung mangyari sa Jeddah, siguro kung meron mang pangyaring nakawan, ay sigurado ko konti lang. Allah. More than 200. Ayon sa pagkasabi, mga nasa 240,000 na kaso ng nakawan ang nangyari sa isang gabi dahil namatay ang kuryente. Kasi wala silang tinatawag sa wikang Arabic na al-wazi'ud dini. Yung kalooban nila ay empty. Na wala silang takot. Na basta may pagkakataon na makagawa ng anuman na kapakinabangan na tama o mali, gagawin nila. Dahil wala silang takot sa Diyos. Wala silang
paniwala sa kabilang buhay. At magugulat kayo mga kapatid, na minsan nakapanood ako ng, hindi CNN, sa Fox News. Merong 6 na mga kilala na mga tao sa lipunan, mga matataas ang pinag-aralan sa, kumbaga kilala sila sa lipunan. Ang tanong, naniniwala ba kayo sa pagkabuhay maguli pagkatapos ng kamatayan? Nagulat ako. Yung 6 na mga matatalino daw na mga tao, ni isa sa kanila walang naniniwala. Yung nagtatanong parang, ang dating ng religious na parang Catholic ang dating eh. Yung pinaka-host. Ni isa, pinag-usapan nila, ni isa walang niwala sa kabilang buhay. Kaya yun ang bunga niya. Ibig sabihin, ang magiging bunga nun ay dito pa lang ay kapahamakan. Kaya actually sa atin ng mga Muslim, mga kapatid, yun ang naging problema kasi hindi solid eh. Marami nang niwala sa kabilang buhay, kaso nga lang hindi tayo solid. Kailangan na maintindihan natin ng malinaw na nakahanda tayo palagi. Nakahanda tayo palagi. Hindi yung ibig sabihin, kasi yun ang sabi nga ng mga nagturo sa amin noon. Sabi niya, sabi ng isang sheikh na taga-Yemen na guro namin, sabi niya, ang paniwala sa kabilang buhay, parang brake ng sasakyan. Na kapag napabangga ka, titigilin mo. Kasama yung manubela, siyempre. Kaya yun yung dalawa na yun. Manubela at saka yung handbrake ng sasakyan basta yung brake ng sasakyan para hindi ka makadiretso doon hindi ka mahulog sa bangin kung mahuhulog ka. Ayun ang pangontrol natin. Kaya po doon mga kapatid, sa isang tao na hindi nakakakontrol ng kanyang sarili dahil hindi pa kumapit at hindi pa naging malinaw ang patungkol sa kabilang buhay. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khair.